Ang mga matatanda ang mga taong unang iniidolo, inahangaan at tinutularan ng mga batang wala pang muwang sa mundo. Pero minsan may mga tao talagang sa murang edad pa lamang ay tinuturuan na ang mga batang maging makasalanan. Ikaw, sinong tao sa buhay mo ang humulma ng iyong pagkatao sa iyong pagtanda? Ang mga kabataan ay parang blank canvas kung saan ang pintor ang mismong bubuo ng mga linya, ng mga hugis at kulay na gusto niyang ihulma sa kanyang painting. Katulad ng pintor ay ganito rin ang trabaho ng mga matatanda na dapat ay siyang gumagabay sa paglaki ng mga bata. Sa kanila nakasalalay kung anong klase ng pag-iisip ang dadalhin ng mga menor de edad sa kanilang pagtanda. Pero paano kung sa maagang edad pa lamang ay agad ka nang namulat sa iba't ibang klase ng kasalanan? Kanino ba dapat natin ibunto ng sisi? Sa bata o sa taong nagpalaki sa kanya? Tunghayan ang storya ng ating letter sender ngayong araw na si Elias at kung anong klaseng pagpapalaki ba ang kanyang naranasan kasama ang kanyang single mom na si Flor at sarili niyang ninang na si Lauren. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, lahat po tayo ay may nakaraan. Ilan dito ay masasaya at ang ilan naman ay medyo traumatic. Ang nakaraan na ibabahagi ko po sa inyo, Papa Dudut, ay tungkol sa huling nabanggit. Elias na lamang po ang itawag niyo sa akin. 25 years old at isang IT specialist na mula sa Novaliches. Warning lamang po sa mga nakatune in ngayong araw. Ang mga pangyayaring inyong maririnig ay medyo maselan, kaya po mabuting bigyan natin ng patnubay ang mga menor de edad na nakikinig ngayon sa programang ito. Papadudot, matagal ko pong sinasarili at tinatago ang parte ng buhay kong ito na siyang isishare ko sa inyo ngayon. Ang karanasan kong ito ang naging dahilan kung bakit at papaano nabuo ang personalidad ko sa kasalukuyan. Alam naman nating lahat na sa pagkabata nagsisimulang mabuo ang pagkatao ng isang tao. Kaya naman kung ano ang mga bagay na natutunan natin sa ating kabataan ay siyang ating dadalhin sa ating pagtanda. Alam ko po yon dahil ganoon po mismo ang nangyari sa akin sa pagsasama namin ng taong itinuring ko ng pangalawang ina. Walang iba kundi ang ninang kong si Lauren. Hanggang sa araw na ito ay tanging ako at ang ninang ko lang ang nakakaalam ng sikreto naming ibubunyag ko sa inyo, Papa Dudut. Bago po ang lahat ay bibigyan ko muna kayo ng kaunting background tungkol kay Ninang Lauren at kung paano siya napasok sa buhay namin ng aking ina. High school classmates po sina Ninang Lauren at nanay kong si Flor. First year pa lang sila noon ay naging close na agad sila sa isa't isa dahil swak ang personality nilang dalawa. Nagpatuloy ang pagkakaibigan nila hanggang sa kolehiyo matapos silang maging boardmates sa kabila ng magkaiba nilang kurso. Pareho silang adventurous at ang ugali nilang ito ang naging dahilan kung bakit nakilala ni nanay ang namayapa kong ama na si Mario. Si Ninang ang nag-push sa kanilang relasyon. Siya ang naging advisor, referee at supportive chaperone ng nanay at tatay ko noon hanggang sa naisipan nilang itali na ang isa't isa sa harap ng dambana. Ang pag-iibigan nilang yon ay nakabuo ng isang supling. Ako nakaisa-isa nilang anak bago madisgrasya sa trabaho ang tatay ko at mawala ng buhay. Happy birthday, anak! Happy birthday, baby boy! Thank you po! Oh, blow your candle na! Mag-thank you ka sa ninang Lauren mo. Siya ang gumawa ng cake na yan.
Ano ka ba? Pinagawa ko lang yan, no? Pero at least customized yan at hindi ready-made. Ganyan kita ka-love, Elias. Maraming salamat po, Ninang. O siya, islice na natin tong cake para matikman ng mga bisita. Tawagin ko lang po yung mga kalaro ko, Nay. Tingnan mo nga naman, ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang no gumagapang lang tong si Elias sa sahig pero ngayon malapit na magbinata. Kaya nga eh. Parang kahapon lang nung kumikerengkeng lang tayo dyan sa tabi-tabi pero ngayon may sarili na tayong pamilya. Ay, excuse me, ikaw lang ang may pamilya. Ako, ready to mingle pa anytime, no? Ay oo nga pala. Kerengkeng ka pa rin hanggang ngayon. Wala ka na bang planong maghanap ng panibagong love interest? Sa sobrang busy kong to, sa tingin mo may oras pa akong maghanap ng love life? Hindi ko na nga mabantayan na maayos si Elias. Take note, iisang bata lang yan ha, pero hirap na akong mag-alaga. Kaya nga huwag kang magsara ng pinto sa future nyo. Bata pa naman tayo Pwedeng-pwede ka pang maghanap ng magiging second dad ni Elias. Mahirap pang lumaking walang tatay. Kakayanin yan. Maraming single mamang nakakasurvive kahit walang other half, no? Kung kaya ng iba, ako pa ba? Nagsasuggest lang naman, pero kung ayaw mo talaga, taas na kamay ko sa'yo. Talagang hanggang ngayon, loyal ka pa rin kay Mario? Siguro nga, siya pa rin ang gusto ng puso ko hanggang ngayon. Kahit wala na siya rito. Ewan ko, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon eh. At kahit kamatayan pa ang humadlang hindi na magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Yan tayo Mabuhay ang mga loyal! Nay, nahati mo na po ba yung cake? Ay, oh, heto. Amin na yung pinggan nyo. Heto po. Ayan, hati-hati kayo dyan ha. Wala mag-aaway. Opo, salamat. Eto na yung cake natin. Ang gwapong bata. Nagmana talaga si Elias sa tatay niya. Sinabi mo pa. Mabuti nga sa tatay minana ang mukha. Dapat lang. Wala naman siyang mamanahin sa'yo, friend. Lokaret ka. Tigman na nga natin tong cake mo. Saan mo ba ito pinagawa? Nakita ko lang yan sa Facebook. Bagong bukas sa bake shop, trending. Kaya sinubukan kong umorder. Masarap. Masarap nga. Try mo. Talaga ba? Kung ganon, alam ko na kung saan ako order para sa birthday ng boylet ko. Sinong boylet? Yung dati o may bago na naman? Di syempre, bago na naman. Tung gandang to, hindi to dapat nagtatagal sa iisang lalaki lang. Walang niya ka? Baka mamaya bigla kang kawayan ni Aida, ha? Ay, no! I'm protected. I practice it safe, kaya don't worry. Papadudot dahil single mother ay nahirapan noon ang nanay ko na itaguyod akong mag-isa. Kaming dalawa na lang kasi ang magkasama simula noong mamatay ang tatay ko dahil sa aksidente. Wala din namang kasamang kamag-anak si nanay sa Maynila dahil sa Cebu pa ang probinsya nila. Hindi na rin gaanong nagparamdam ang pamilya ni tatay noon simula nang mawala siya dahil hanggang ngayon ay si nanay pa rin ang sinisisi nila sa nangyari sa ama ko. Nurse po si nanay at dahil karaniwang nasa ospital na ang buhay nito dahil sa sinumpaan nitong tungkulin na pangalagaan ang mga taong nangangailangan ng medikal na atensyon ay hindi na siya nakapaghanapan ng panibagong pag-ibig. Sapat na raw ako sa buhay niya at si tatay na umano ang itinuturing niyang first and final love niya. Dahil sa trabaho ng nanay ko ay marami akong naging kaagaw mula sa kanyang pangangalaga. Kaya naman kahit bata pa lamang ako ay natuto na akong maging dependent sa sarili kong diskarte at kakayahan. Mabuti na lamang at kapitbahay lang namin si Ninang Loren na siya nang nagsilbing ikalawa kong ina. Tuwing naka-duty si nanay ay sa bahay nila Ninang ako pumipirmi. Wala pa siyang sariling pamilya noon kaya walang kaso sa kanya kung pansamantala siyang tumayo bilang guardian ko.
habang nasa trabaho si nanay. Lalo na tuwing bakasyon namin sa eskwela, si Ninang na ang nagbantay sa akin mula umaga hanggang gabi. Noon ngang maging graveyard ang duty ni nanay sa ospital ay halos hindi na noon ako umuuwi sa bahay dahil kina Ninang na ako nakikitulog. Papadudot masahista ang trabaho ni Ninang Loren. Sa pagkakatanda ko sa kanyang personalidad ay may pagka-liberated siya. Hindi ko na mabilang noon kung ilang boyfriend na ang ipinakilala niya sa amin. May mga pagkakataon nga na may inuuwi siya sa bahay nilang lalaki na kinabukasan ay hindi na bumabalik. Ang sabi nga niya sa akin noong tanungin ko siya kung bakit wala pa siyang asawa at anak ay ine-enjoy pa raw niya ang pagiging single niya. Dahil kapag nagkapamilya na siya ay hindi na niya magagawa ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng saya. Ang saya na tinutukoy niya ay saka ko na lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng papasukin ako ni Ninang Loren sa kanyang mundo. Elias, hindi ka pa inaantok? Gabi na. Ayoko pa pong matulog, Ninang eh. Hindi ka ba napagod sa maghapong laro? Hindi po. Paghagalitan tayo ng nanay mo niyan kapag nalaman niyang gising ka pa hanggang ngayon. Nagpupuyat na nga siya sa ospital, nakikipuyat ka rin. Maaga pa naman po, Ninang eh. Late na ang 10:00 para sa mga bata. Dapat nga by 9 tulog ka na eh. Yan ang utos sa akin ng mama mo. Hindi na naman po ako bata. Di ba sabi niyo nga po big boy na ako? Oo, big boy ka na. Pero ang mga big boy, maaga pa rin natutulog. Kapag big man ka na, yon, pwede ka na magpuyat. Eh kailan po ba ako magiging big man? Kapag mas matangkad ka na kaysa sa akin. Paano po mangyayari yun? Ang liit-liit ko. Kaya nga matulog ka ng maaga para mabilis kang tumangkad. Halika na, tara na sa kwarto. Eh hindi pa po talaga ako inaantok, Ninang eh. Maglaro na lang po tayo. Hay nako, wag mo akong binubungis-ngisan dyan, Elias ha? Hindi porket cute ka, mauto mo na ako. Alam mo, tuwing umingiti ka ng ganyan, naaalala ko yung tatay mong si Mario. Bakit naman po? Malaki kasi ang bunganga nun, tapos kapag gumiti, ganyan na ganyan, kita lahat ng ngipin. Sayang nga lang kasi hindi mo na nakilala tatay mo. Mabait na tao yun, sobrang bait. Eh ano po ba nangyari sa kanya? Na-aksidente habang pauwi galing trabaho. Ay, love triangle kaming tatlo ng nanay mo nung araw. Alam mo ba yun? Ano pong love triangle? Love triangle. Crush ko tatay mo, tapos yung tatay mo, crush naman niya nanay mo. Parang triangle. Paano po naging triangle yun? Basta. Bata ka pa kasi kaya hindi mo pa naiintindihan. Ay, ako ang unang nakakilala nun kay Mario. Tambay sila sa isang computer shop noon sa harap lang ng school namin. Alam mo kung paano kami nagkakilala? Paano po? Inaaway ko siya. Naghahabol ako ng project ko noon tapos ang ingay-ingay niya sa tabi ko habang naglalaro ng kung ano mang nilalaro niya sa computer. Pero, doon nagsimula ang friendship namin. Eh paano naman po siya nakilala ni nanay? Ipinakilala ko si Mario sa nanay mo. Gusto ko sanang tanungin kung anong say niya kay Mario kasi nga, crush ko siya. Kaso nga lang, naunahan ako. Naunahan kayo ni nanay? Hindi, naunahan ako ni Mario. Nagtapat agad siya sa pagkagusto niya kay Flor. Wala na akong nagawa. Tinulungan ko si Mario na ligawan ng nanay mo hanggang sa, ayun na nga, nagkatuluyan sila. Naging mag-asawa, nagkaanak. At ikaw yun, ikaw ang naging bunga. Bakit po hindi mo kaagad sinabi na gusto mo pala si tatay? Mahirap eh. Hindi mo pa maiintindihan ngayon pero ganun talaga ang love. Sobrang complicated. Alam ko na kung anong lalaruin natin. Ano po? Kunwari, masahista ka. Tapos mamasahihin mo ko. Bet? Hindi ko po alam kung paano magmasahe eh. Di tuturuan kita. Madali lang yan. Ganyan ang trabaho ko eh. Sige, ituturo ko sa'yo. Kunwari, ikaw yung masahista. Tapos ako yung client mo. Una, pahigain mo yung client mo.
O sige po, higa na po kayo. Ano pong next? Tapos, tanggalin natin yung damit ng client. Maghuhubad po kayo? Oo, ganun talaga pag masahe. Kailangan walang suot na damit. Oh, tanggalin ko na damit ko ha. O sige po. O ayan. Tapos, eto, kunin mo tong lotion. Akin na po. Sandali, hihiga na ako ha. Maglagay ka ng konti lang sa kamay mo, tapos ipahid mo sa katawan ko. Ganito po ba? Ayan, diinan mo pa para mas masarap. Papadudot para sa isipan ng isang batang 8 taong gulang, ang ginagawa namin ng ninang ko noong gabing yon ay isa lamang simpleng laro. Wala akong kalam-alam na ang ginagawa namin ay hindi pala appropriate para sa katulad ko noong bata. Ngayon ko lang po nalaman na ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Ninang Loren ay isa palang kaso ng tinatawag na pedophilia, kung saan ay may nangyayaring kakaibang aktibidades sa pagitan ng isang taong nasa 8 gulang na at sa isang menor de edad. Akala ko noon ay masahe lamang ang ginagawa ko sa kanya. Kailanman ay hindi pumasok sa isipan ko na sexual abuse na pala ang nangyayari. Para po sa kalaman ng nakakarami ay mariing pong ipinagbabawal ang sexual abuse o sexual molestation sa mga kabataan. Kapag napatunayan na ginalaw ang isang taong nasa sapat ng gulang, ang batang edad 12 pababa ay maaari itong mapatawan ng statutory rape kahit na meron pa itong consent sa pagitan ng dalawang kampo. Siyempre 17 years ago ay wala pa ako noong kamuang-muang sa batas na ito at lalong-lalo na wala pa akong kaalam-alam sa kung ano ang ginagawa ko. Nagpatuloy ang gawain namin yon ni Ninang habang walang kamalay-malay ang nanay ko. Gabi-gabi tuwing nasa trabaho si nanay ay palaging nagpapamasahe si Ninang sa akin. Aaminin ko po na sa inosente kong pag-iisip ay nag-i-enjoy ako noon habang ginagawa namin yon. Minsan nga ay ako na mismo ang nag-aaya kay Ninang na gawin namin yon. Kahit na nasa bahay lang si nanay at natutulog dahil kagagaling lang sa trabaho. Gumawa kami noon ng kasunduan ni Ninang na kailanman ay hinding-hindi namin ipagsasabi ang ginagawa namin. Sekreto lamang daw naming dalawa yon at kapag may ibang nakaalam sa nangyayari ay hindi na raw siya magpapamasahe. Sinunod ko ang kasunduan namin yon na magpahanggang sa ngayon ay sa araw na ito ko lamang ibabahagi sa mga tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa kakaibang relasyon na nabuo namin ni Ninang Loren ay mas napalapit pa ako sa kanya. Sa katunayan, mas pipiliin ko pang makasama siya at makalaro kesa makipaglaro sa mga kaklase ko. Pagkatapos noon ng klase ay agad akong dumediretso sa bahay nila Ninang sa halip na sa bahay ako umuwi. Hindi naman ito nakita ng mali siya ni nanay. Mas gusto pa nga niya na mas naging close kami ng best friend niya. Para sa kanya ay mapagkakatiwalaan daw si Ninang Loren dahil nasa tamang mga kamay daw ako. Paminsan-minsan ay may mga lalaki pa rin akong nakikita na nakakasama ni Ninang. Kapag hindi niya ako pinapapasok sa bahay nila ay alam kong automatic na may lalaki na siyang kasama sa loob. Ang eksplanasyon niya sa akin noon ay may mga pangangailangan daw siya na noon ay hindi ko pa kayang ibigay dahil bata pa ako.
Papadudo, tuwing nangyayari yon ay talagang nagseselos ako. Dahil dito ay naging madalang na lang kung gawin namin ang ika nga ni Ninang ay pagmamasahe ko sa kanya. Pero kahit ganoon ay natutuwa pa rin ako na paminsan-minsan ay nakakahanap pa rin siya ng oras para pagbigyan ng gusto ko, lalo na tuwing wala si nanay sa bahay. Minsan nga dahil sa selos ay sinubukan ko ring maghanap ng iba. Gusto ko rin noong pagsilose ng ninang ko. Nakipag-usap ako sa babae kong kaklase kung gusto ba niyang magpamasahe sa akin. Pumayag naman siya, Papadudut. Tandang-tanda ko pa na grade 3 lang kami noon nang sumama ako sa bahay ng kaklase kong babae para imasahe siya. Naaktuhan kami ng tatay niya na gumagawa ng nooy hindi namin alam na kalaswaan na pala. Pinagalitan ako ng mga magulang ng kaklase ko at nakarating pa ito kay nanay. Halos maiyak noon si nanay nang malaman niya ang ginawa ko. Tinanong niya kung saan ko natutunan ang ganong klase ng gawain, pero dahil nangako nga ako kay Ninang na hindi ako magsasalita ay mas pinili ko na lamang na tiisin ang hapdi ng bawat palo ng sinturon sa akin. Ano? Magsasalita ka o hindi? Gusto mo mangitim yung puwet mo sa kapapalo? Tama na po, Nay! Bakit mo ginawa yun sa kaklase mo? Saan mo natutunan yung mga bagay na yan? Wala po! Anong wala? Elias, hindi kita pinalaki para maging bastos na bata, ha? Alam mo bang mali yung ginawa mo? Sorry po! Ayoko nang gawin mo yung kahit kanino, ha? Hindi magandang gawain yon. Elias, naiintindihan mo ba ako? Friend, bukas yung pinto kaya pumasok na ako. Teka, anong nangyayari rito? Anong ginagawa mo sa bata? Hinatid ng tatay ng kaklase niya rito sa bahay. Naaktuhan daw na pareho sila nakahubad sa kwarto ng kaklase niyang babae. Pambihirang bata-bata pa nila. Pero bakit? Bakit daw nila ginawa yon? Nagmamasahe lang daw sila. Ewan ko ba kung saan natutunan ng batang yan yung mga ganong bagay. Sinabi ba niya kung saan? Ayaw nga magsalita eh. Kung ano-ano kasi pinapalabas sa TV ngayon, pati mga bata gumagaya na. Hayaan mo na. Ako na lang ang kakausap. Elias, tahan na. Halika rito. Tingnan mo nga, basa na ng pawis tong bata. Kulang pa yan. Kung buhay pa tatay mo, Elias, mas masahol pa gagawin nun sa'yo. Huwag mo nang idamay yung patay. Alam mo, doon ka na muna, uminom ka ng tubig, magpalamig ka. Kaloka ka. Nakakahiya kaya. Kulang na lang magpalamon ako sa lupa kanina habang nagsusumbong sa akin yung tatay ng bata. Ano na lang sasabihin nila sa akin? Na masama akong ina? Baka naman laro-laro lang nila yon. Kayo lang naglagay ng mali siya. Hindi magandang laro yan, Loren. O siya, ako na ang kakausap sa inaanak ko. Doon ka na sa labas, magpahinga ka muna. O mabuti pa nga, kausapin mo yung inaanak mo. Naloloka ako. Ikaw, Elias, ha? Tama na. Sige na, alis na. Masakit ba? Lumabas na nanay mo, huwag ka nang umiyak. Di ba, nag-promise ka sa akin na hindi mo sasabihin sa iba yung secret natin? Hindi ko naman po sinabi eh. Oo, pero bakit mo ginawa sa iba? Dapat sa atin lang yun. Gusto mo bang magselos ako? Bakit po ikaw? Ginagawa mo naman sa iba eh. Siyempre, trabaho ko yun eh. Pero alam mo ba ang kaibahan ng ginagawa natin sa ginagawa ko sa iba? Yung sa'yo, special. So kapag special, dapat sa isang tao lang gawin. Huwag mong gagawin sa iba kasi cheating ang tawag doon. Hindi ko na po uulitin. Oo, dapat lang. Tingnan mo, napalo ka tuloy ng nanay mo. Basta promise na wag mong i-share sa iba yung secret natin, ha? Opo. Pati sa nanay mo. Opo. Pinky swear, cross your heart, hope to die? Opo. Promise po. Cross my heart.
Hope to die. O, tama na. Huwag ka nang umiyak. Ako nang bahala sa nanay mo. Magpalit ka na. Basa na yung damit mo ng pawis. Papadudot dahil sa nangyari, pansamantala na muna naming itinigil ni Ninang ang ginagawa namin. Parusa ko raw yon dahil hindi ako sumunod sa ipinangako ko sa kanya. Matagal na panahon bago ulit kami nagkaroon ng malaswang ugnayan ni Ninang. Sa katunayan ay nawala na nga noon sa isipan ko na may ginagawa kaming kababalaghan. High school na ako noong muli siyang magparamdam sa akin. Nagsisimula na akong magbinata at hindi na katulad ng dati na inosente pa ang pag-iisip ko. Sa edad ko noon ay alam ko na kung anong ibig sabihin ng sex. Sa panahong yon ay napagtanto ko na rin na ang dating ginagawa namin ay hindi lang simpleng masahe. Gayon pa man, noong muling magparamdam sa akin si Ninang ay hindi po ako tumanggi sa gusto niyang mangyari. Ituturo raw niya sa akin ang mga bagay na magpapasaya sa mga katulad niyang single na tanging lalaki lang ang makapagbibigay. Alam ko na po noon kung ano ang itinutukoy niya. Bilang nagbibinata pa at puno pa ng curiosity, ang utak ko ay aaminin ko pong na-excite ako sa mga sinabi ni Ninang Papadudot. 12 years old lang ako noon nang makaranas ako na makipagsiping kay Ninang Loren. Sa kanya ko ito unang ginawa. Magsisinungaling po ako kung sinabi kong hindi ko nagustuhan ang nangyari. Bilang binatilyo ay hindi ko makakalimutan ang kakaibang pangyayaring yon at naramdaman ko noong first time ko itong nasubukan. At dahil dito ay hindi lang po ito isang beses na nangyari kundi pa ulit-ulit at patago namin itong ginagawa sa likod ng aking ina. Hindi ko lubos maisip na sa murang edad ay nararanasan ko na ang noon ay pantasya lamang ng mga kaklase ko. Kahit man gusto kong ikwento sa kanila ang ginagawa namin ni Ninang ay hindi ito po pwede dahil maraming buhay ang masisira. Ayoko rin namang tapusin agad ang ugnayan namin ni Ninang Loren dahil lang gusto kong magyabang. Yun nga lang, Papadudot, ay biglang nanganib ang sekretong ugnayan namin ni Ninang Loren sa pagdating ni Jeff. Ang taong ipinakilala niya bilang bago niyang boyfriend. Elias! Hindi ka ba tapos dyan sa assignment mo? Dalian mo para maayos ko na yung lamesa para makakain na tayo. Knock-knock! May tao ba? Oh, Loren! Sakto, maghahanda pa lang kami para sa hapunan. Ay, gusto ko yan! Anong ulam? Pritong manok. Ang hilig mo talaga sa mga fried food, kaya ka jumujubis eh. Priority ko pa ba yan? Pagod ako galing trabaho, dun tayo sa ulam na madaling lutuin. Work smart, ika nga nila. Hello, Elias! Busy tayo ah. Ay, Dedma? Uy, Elias, kinakausap ka ng ninang mo. Yaan mo na, tutok sa pag-aaral. Ayaw mo nun, studies ang uniko iho mo? O ano pa lang sadya mo? May papakilala ako sa'yo. Sino? Wait lang, nasa labas pa yata, nagpa-park ng sasakyan. Bagong boylet? Not just a boylet. Tingin ko, ito na yung guy. Finally! As in true na? Wala nang halong keme? Wala nang halong kemikal, natural na natural. Oh, ayan na pala siya. Hi, good evening. Jeff, meet my super BFF Flor. Flor, siya naman ang sinasabi ko sa yung boyfriend ko. Si Jeff. Hello! Nice to meet you! Naka-jackpot ka, ating! Ganyan ang itsura ng true love. Ay, upo kayo! Upo! Elias, ihanda mo na yung hapunan natin. Pagpasensyahan nyo na tong ulam namin, ha? Wala na akong oras magluto eh. Kakagaling ko lang kasi sa trabaho. Okay lang. Kumain na din kami sa labas bago kami pumunta dito. Saan naman kayo nag-meet nitong best friend ko? Naging client ko siya sa massage parlor. Ilang beses na palang nagpapamasahe ang loko, ngayon lang nagparamdam. Nahiya kasi ako nung una eh. Akala ko kasi noon taken ka na. Elias, nagdadabog ka ba?
Yan mo na. Yung mga ganyang edad, talagang mahirap silang utusan pag ganyan. Alam mo na, nasa puberty phase. Ikaw naman, parang di tayo dumaan dyan. Kahit na, kung kailan may bisita tsaka nag-iinarte. Mabalik tayo sa inyo. So anong trabaho mo? Wow, parang kinabahan naman ako bigla. Nagtatrabaho ako sa barko. Yayamanin. Kaya pala may coaching pinapark. Hindi naman. Sakto lang. Alam mo, si Jeff na siguro ang lalaking pinakamatagal na nanligaw sa akin bago ko siya sinagot. Record-breaking yun ah! Talaga ba? Ikaw pa talaga ang nagpakipot? Syempre, kailangan kilalanin munang maigi bago pumayag, di ba? Kasi alam mo, na-realize ko na nasa edad na tayo na hindi na tayo pwedeng magpa-petiks-petiks. Hindi na tayo bata eh. Kung i-entertain pa natin yung mga taong alam naman nating hindi naman magtatagal, magsasayang lang ako ng oras. Itong si Jeff, nung sinagot ko siya, naniniwala akong he's the one na talaga. Ay, finally! Nakahanap na rin ng forever itong best friend ko. Ay, naku! Isa lang wish ko sa inyong dalawa. Sana kayo na ang magkatuluyan. Please lang! Oras na rin siguro. Ayoko namang tumandang dalaga, no? Ako naman ang unang babati sa inyong dalawa. Congrats! Thank you! Hayaan mo, aalagaan ko tong best friend mo. Patutunayan ko sa kanyang hindi siya nagkamaling antayin ang lalaki para sa buhay niya. Tingnan mo, ang sweet! Oo nga, pati ako kinikilig. Papadudot deck crew sa isang cruise ship si Jeff na nakilala ni Ninang Lauren sa massage parlor kung saan siya nagtatrabaho. Sa pormahan pa lamang ay makikita mo ng maraming laman ang bulsa nito. Una ko siyang nakita noong minsang ihatid niya si Ninang sa bahay gamit ang magara nitong sasakyan. Nasa bahay nila ako noon at naghihintay nang ipakilala nga sa akin ni Ninang si Jeff bilang boyfriend niya. Hindi katulad ng mga nakaraang boyfriend ni Ninang na walang nagtatagal ay iba si Jeff. Nalaman kong seryoso na si Ninang sa kanya nang opisyal niyang ipakilala ang lalaki kay nanay. Hindi nagpapakilala ng lalaki si Ninang kay nanay maliban na lamang kung seryoso siya. Ang huling lalaki na ipinakilala nito ay si Albert na naging kasintahan niya ng 5 taon. Ito ay bago pa noong may nangyari sa amin ng ninang ko. Dahil binatilyo na, kadaraan pa lamang sa puberty stage ay nakaramdam po ako ng selos kay Jeff o mas angkop siguro yung salitang insecure. Na-insecure po ako kay Jeff dahil kumpara sa katawan ko noon ay maliit at payatot ay di hamak naman na mas matikas ang katawan ni Jeff. Dahil marangya ang buhay ay maganda rin ang postura niya. Kayang-kaya niyang ibigay ang mga luho ni Ninang Lauren. Wala akong laban sa katulad niya noon. Kaya nga po mas lalo akong nainis noong mas naging malapit pa siya, hindi lang kay Ninang kundi maging kay nanay. Kung umasa sila ay parang si Jeff na ang the one. Papadudot lumipas sa mga taon ay nanatiling matatag ang relasyon nilang dalawa. Pero paminsan-minsan tuwing nakasampa sa barko si Jeff ay may mangilan-ngilang pagkakataon na may nangyayari pa rin sa amin ni Ninang Lauren. 14 anyos na ako noon at palihim pa rin akong nagpupunta sa bahay nila Ninang para ibigay ang pangangailangan namin sa isa't isa. Pakiramdam ko ay parang ako pa rin ang panalo noon. Hindi nga ako ang boyfriend pero ako naman ang binabalik-balikan. Pero hindi rin nagtagal ang pakiramdam kong yon dahil sa sumunod na bakasyon ni Jeff ay nabalitaan ko na lang na nakatakda na pala silang magpakasal ni Ninang Lauren. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot buntis si Ninang Lauren, ito ang dahilan kung bakit bigla silang nagpakasal ni Jeff. Sa totoo lang ay nasa planning stage na raw sila ng kanilang kasal. Hindi nga lang nila inaasahan na mas maagang mabubuntis ni Jeff si Ninang, kaya wala na silang choice kundi ang madaliin ang kasal. Nang taong ding yun ay agad silang humarap sa altar, sumumpa at nagpalitan ng I do.
Galit na galit ako noon, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko ay para akong trinaydor ng ninang ko. Ni hindi nga ako pumunta sa kasal nila dahil gusto kong ipakita na galit ako kay Ninang Loren sa ginawa niya sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung bakit ako noon nagagalit. Hindi ko rin naman mahal si Ninang at hindi ko rin naman gusto na ako ang pakasalan niya. Natamaan lang siguro ang pride ko noon sa katotohanang may ibang lalaki nang mas gusto si Ninang kesa sa akin. Akala ko kasi noon ay ako lang ang pinaka-espesyal na lalaki sa buhay niya. Ako lang ang paborito niya. Ako lang ang lalaking magpapasaya sa kanya. Pero ipinamukha sa akin ni Jeff ang lugar na tamang kalagyan ko. Isa lamang akong hamak na teenager na walang laban sa katulad niyang lalaki na may napatunayan na sa buhay. Matapos ngang magpakasal ay tuluyan ng tinuldukan ni Ninang ang ugnayan naming dalawa. Para itong pintong bigla na lamang niyang sinarado. Kinandado at ibinaon ng susi para kailanman ay hindi na mabuksan pa. Itinuring niya akong inaanak at katulad ng dapat na ituring niya sa akin noong simula pa lamang. Pero dahil nga sa hindi ako pabor sa kasalang nangyari, kailanman ay hindi kami naging close ng asawa niyang si Jeff. Nagsimula rin ako magrebelde para maipakita ang disgusto sa ginawa sa akin ni Ninang. Alam ko na kahit may iba ng lalaki sa buhay niya ay may katiting na concern pa rin siya para sa akin na ayaw lamang niyang ipakita. Sa paglipas nga ng mga taon ay nagsimulang lumayo ang landas namin ni Ninang Loren. Nag-focus siya sa kanyang bagong pamilya samantalang ako ay nagsimula namang magpunta sa maling direksyon. Natuto akong uminom at mabarkada. Kung para kay Ninang Loren ay madali lang niya akong kalimutan, ako ay nanatili pa rin sa akin ang pagnanasa ko sa kanya. Inabot man ng ilang taon ay siya pa rin ang hinahanap ko. Kaya naman noong minsang malasing ako at nagkaroon ng lakas ng loob ay pinuntahan ko si Ninang Loren sa mismong bahay nila upang kumprontahin siya. Elias, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Ikaw, Ninang, ba't nasa labas ka pa? May binili lang ako sa drugstore. Lasing ka ba? Amoy alak ka. Hindi ako lasing, pero nakainom ako. Konti lang naman. Pauwi ka na ba? Papunta sana ako sa bahay niyo. Gusto ko itang makausap. Oh, bakit? May problema ba? Wala naman. Namiss lang kita. Ako? Ay, hindi ba pwedeng pagpabukas yan? Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Wala ka bang pasok bukas? At saka, 16 ka pa lang, ba't ka nagiinom? Gusto mo isumbong kita kay Flor? Ninang naman. Hindi na ako inosenteng bata tulad ng iniisip niyo. 12 anyos nga lang ako eh. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Ano? Gusto mong kalimutan mo na lang yung nangyari sa atin? Sa tingin mo makakalimutan ko yun ng basta-basta na lang? Elias, matagal nang nangyari yun. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Ninang, hindi ko binabalikan ang nakaraan. Pinapaalala ko lang sa'yo na nandito pa ako. Nandito pa rin ako, naghihintay. Nang alin? Naghihintay ng ano? Elias, kung ano man ang nangyari sa ating dalawa noon, ibaon mo na lang lahat ng yun sa limot. Isang malaking pagkakamali ang nangyari sa ating dalawa at sinisiguro kung hindi na yun mangyayari uli. Ngayon, umuwi ka na. Ihatid na kita. Hindi na kailangan. Sabing wag mo na akong ihatid. Hindi naman kita hinahatid. Eh ba't mo ako sinusundan? Hindi kita sinusundan. Naglalakad-lakad lang ako. Papunta saan? Kung saan man ako dali ng mga pako. Elias, ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ano bang gusto mo mangyari? Gusto kong maranasan ulit yung ginagawa natin katulad ng dati. Ninang, bumalik ka na sa akin, please. Miss na kita. Gusto kitang yakapin. Gusto kita. May asawa at anak na ako. May pamilya na ako. Hindi na pwedeng mangyari ang gusto mo. Ano? Ganun na lang? Gagalawin mo ako? Pasasabikin? Titikman tapos ngayon bigla mo na lang akong iiwan sa ere? Langya naman. Ikaw bata ka ha? Ayusin mo yung bunganga mo.
Mas matanda pa rin ako sa'yo. Igalang mo naman ako. Ngayon kailangan na kitang igalang. Pero nung magkasama tayo sa kama, okay lang kahit bastusin kita. Umuwi ka na, lasing ka. Hindi mo alam ang mga pinagsasasabi mo ngayon. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung anong nararamdaman ko ngayon. Bitiwan mo nga ako, makikita tayo ng mga tao. Wala akong pakialam. Anong gusto nilang makita? Ito? Bastos ka? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Gusto mong malaman ang lahat ng sikreto natin? O sige, ipangalanda ka mo sa publiko na may namagitan sa atin. Pero bago mo gawin yon, isipin mo kung ano ang mararamdaman ng nanay mo. Kung ano ang iisipin niya sa'yo at sa'kin kapag nalaman niya ang totoo. Elias, tumigil na ako, diba? Lumayo na ako sa'yo para matapos na to. Sana tumigil ka na rin. Tama na. Mali ang ginawa ko. Mali ang ginawa natin. Huwag na natin dagdagan pa ang mga kasalanan natin, please. Kung hindi mo naman pala mapapangatawanan ng ginawa mo sa akin, sana pinigilan mo na lang ang sarili mo nung una pa lang. Sana hindi mo na lang ako ginalaw. Tingnan mo ako ngayon. Ganito ako ngayon dahil sa'yo. Ginago mo ako, Ninang. Tapos iiwan mo ako mag-isa? Ngayon maghuhugas kamay ka? Kahit anong pagbabago ang gawin mo, hindi mo na mabubura ang katotohanan na ganito ang nararamdaman ko ngayon dahil sa'yo! Dahil sa inasal ko ng gabing yon ay nag-decide si Ninang Loren na lumipat na ng tirahan. Kahit na hindi niya sabihin ang dahilan ay alam ko na ako ang rason kung bakit mas pinili niyang lumayo. Isang bahay at lupa ang binili ni Jeff na para sa kanyang mag-ina sa Quezon. Doon ay nagsimula silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Malayo sa tukso at malayo sa tulad kong maaaring makasira sa pamilyang kakasimula pa lamang umusbong. Napaka-unfair lang, Papa Dudut, na bata pa lamang ako ay pinaramdam na sa akin ni Ninang Loren na mga bagay na hindi ko pa dapat maramdaman. Maagang nawala sa akin ang kainosentehan ko hanggang sa hindi ko na ito naibalik. Kung kailan nagsimula na akong maadik ay saka naman niya ako biglang iiwan para magbagong buhay. Ngayon ay naiwan akong mag-isa na uhaw at sabik sa isang katulad niya. Sa pagtungtong ng kolehiyo ay pinunan ko ang kawalan niya sa pamamagitan ng pagpasok sa mga relasyong panandalian lamang. Kahit na hindi ko mahal ang isang babae ay nililigawan ko sila para lamang masagot ang tawag ng aking laman. May mga pagkakataon nga noon na tatlo-tatlo ang ipinagsasabay-sabay ko. Hindi ako proud sa parteng yon ng buhay ko pero kinailangan kong gawin yon para makapag-move on mula kay Ninang. Pero kahit gaano pa karaming babae ang dumaan sa buhay ko, isang tao pa rin ang hinahanap-hanap ng katawan ko at si Ninang Loren yon. Nang mas lumawak ang aking isipan, Papa Dudut, ay doon ko lang napagtanto ang dahilan kung bakit pilit akong itinutulak palayo ni Ninang Loren. Kamakailan ko lang nalaman ang batas tungkol sa statutory rape kung saan ay maaaring maparusahan ang mga taong pumapatol below the age of consent. Mahigpit pa lang ipinagbabawal sa batas na magkaroon ng sexual activity ang isang adult at ang mga minor de edad. Papa Dudut, 23 years old na ako noong muling magtagpo ang landas namin ni Ninang at sa pagkakataong yon ay wala ng batas na humahadlang sa aming dalawa. Oh, ayan na pala yung birthday boy eh. Happy birthday, anak! Nay, 23 na ako. Ang tanda-tanda ko na naghahanda pa kayo para sa birthday ko. Sa totoo lang hindi na dapat ako maghahanda. Kasi nga kamo magsasayang lang tayo ng pera. Kaso nga lang biglang may dumating na bisita kaya nagluto na ako ng pansit bago ako pumasok sa duty ko. Sinong bisita? Happy birthday! Kamusta ang inaanak ko? Ninang Loren? Anong ginagawa niyo rito? Bawal na bang dumalaw ngayon? Siyempre birthday mo, so dapat lang naregaluhan ka ng ninang mo. May dala akong cake at this time, ako na ang nag-bake niyan. Di ba favorite mong chocolate?
Salamat. Nag-abala pa kayo. Pambawi ko rin yan sa ilang taong pagkawala ko. Paano ba naman kasi? Buhay reyna ka na, kaya nakalimot ka na. Grabe siya. Hindi ba pwedeng busy lang ako sa mga anak ko? 3 yun ah. Mahirap mag-alaga ng 3 bata habang nasa barko ang asawa ko, no? Kung sa bagay. Speaking of alaga, hinihintay na ako ng mga pasyente ko kaya maiwan ko na kayo dyan. O nga pala, nauna na kaming kumain ng pansit. Hindi ka na namin nahintay eh. Kumain ka na rin dyan kung gutom ka. O, sige, mauna na ako. Sige Nay, salamat po. Ingat po kayo sa pagpasok. Loren, ikaw nang bahala dito ha. Sige, bye. Take care. Magpapalit lang ako. Ang laki mo na. Parang kailan lang no ako pa yung tinitingala mo. Ngayon, mas matangkad ka na kaysa sa akin. Marami nang nagbago simula nung umalis kayo rito. Eh ikaw, marami bang nagbago sa'yo? May sarili na akong trabaho. Ako na ang bumubuhay sa sarili ko ngayon. Ang bilis talaga ng panahon. May girlfriend ka na? Wala pa eh. Ganun ba? Bakit naman? Hindi pa rin ba nagbabago yung tingin mo sa akin? Ano bang klaseng tanong yan? Bakit ba kayo nagpunta rito? Para ibigay ko sa'yo ang regalo mo. Teka, huwag kayong magubad dito. Baka makita kayo ni nanay. Nakalayo na yun. Ayaw mo ba? Ayaw mo na ba sa akin? Sandali lang. Ano to? Paasahin mo na naman ba ako? Tapos kapag nakuha mo na yung gusto mo, bigla ka na lang aalis katulad ng ginawa mo sa akin dati? Elias, hindi ka pa ba nakakapag-move on sa nangyari noon? Ayaw mo bang gumawa ng panibagong experience? Ng panibagong alaala? Pinagbibigyan na kita ngayon sa gusto mo. Pero madali lang naman akong kausap. Kung ayaw mo na, aalis na lang ako. Sandali lang. Pero, paano si Jeff? Si Jeff? Ilang buwan na yun sa barko. Alam mo, hindi kasing bait ng iniisip mo si Jeff. Marami siyang babae. Bawat parte ng mundo, may nag-aantay na babae sa kanya kaya wag mong problemahin yung asawa kong yun. Ang problemahin mo, yung ngayon. Wag dito. Doon tayo sa kwarto ko. Papadudod ang ugnayan sa pagitan namin ni Ninang Loren na ilang taon din naming ibinaon sa limot ay bigla na lamang nabuhay. Muli kaming bumalik sa dati naming ginagawa. Alam kong immoral at makasalanan ang ginagawa namin ni Ninang Loren pero sa panahong yon ay hindi ko na ito iniisip dahil sa sobrang kasabikan na muli kong matikman ang bagay na una kong nasubukan noong bata pa lamang ako. Saktong nasa barko noon si Jeff na magkaroon kami ng tagong relasyon ni Ninang Loren. Hindi ko inaasahan na sa edad na 23 ay magiging kabit na ako. At hindi ko ipinagyayabang ang realization na ito kundi ikinakahiya ko na ito ngayon. Ilang buwan din nagtagal ang relasyon naming dalawa hanggang sa muling magbakasyon si Jeff. Akala ko noon ay doon natitigil ang relasyon namin ni Ninang Loren. Sa totoo lang ay handa na akong tanggapin na hanggang doon na lamang talaga ang lahat. Pero nagulat ako nang hindi ako binitawan ni Ninang Loren. Ipinagpapatuloy pa rin namin ang ginagawa namin kahit na nasa Pilipinas na si Jeff. Dumating nga sa puntong nakaramdam na rin ako ng konsensya sa ginagawa namin ni Ninang Loren dahil walang kamalay-malay si Jeff sa mga nangyayari. Wala naman akong planong agawin si Ninang sa kanya. Kailanman ay hindi pumasok sa isipan ko na kunin mula kay Jeff si Ninang. Katawan lang talaga ang habol ko sa kanya. Yun ang gusto kong damhin. Yun ang gusto kong balikan. Hindi ko kailangan ng pagmamahal niya. Ang tanging hinahanap ko lang ay ang saya at sarap na ipinaparamdam niya sa akin. Ang problema nga lang papadudot, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla kong nabuntis si Ninang Loren. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga
mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot umiinom ng pills si Ninang Lauren kaya pareho kaming nagulat nang bigla siyang nagdalang tao. Nang malamang kong buntis siya ay mabilis akong ginupo ng takot. Doon ko napagtanto na hindi pa ako handang maging isang ama. Marami pa akong pangarap sa buhay at ayokong makulong sa pagkakaroon ng maagang pamilya. Tinakbuhan ko ang responsibilidad ko at iniwasan ko si Ninang Lauren simula nang malamang kong nakabuo kami ng isang bata. Maging siya ay natakot din na lumabas ang mga baho namin, kaya pati siya ay hindi na rin nagparamdam sa akin simula noon. Ilang buwan kaming hindi nagkita at sa loob ng mga buwan na yon ay araw-araw kaming pinapaligiran ng kaba na anumang oras ay baka malaman ng mga tao ang kasalanang ginawa namin. Ayoko rin namang lumabas ang sekreto naming dalawa dahil ayokong masaktan ang nanay ko kapag nalaman niyang may namagitan sa kanyang best friend at saka isa-isa niyang anak. Pinalabas ni Ninang Lauren na si Jeff ang ama ng bata. Gulat man dahil sa wala na dapat silang plano magkaanak pa dahil nakatatlo na sila ay taus-pusong tinanggap ni Jeff ang bata sa sinapupunan ni Ninang Lauren sa pag-aakalang kanya nga ito. Lumipas sa mga taon at walang problemang dumating sa amin dalawa ni Ninang Lauren. Mapayapa niyang pinanganak ang dinadala niyang bata na isang batang babae. Papadudot kailanman ay hindi na ako nagparamdam pa kay Ninang Lauren. Dahil sa nangyari ay unti-unti na rin nawala ang pagnanasa ko sa kanya. Para bang bigla na lang akong nagising sa katotohanan nang magkaroon ng produkto ang ginawa naming pagtataksil. Maniwala kayo sa akin, ayaw kong makasira ng pamilya at gayon din na ayaw kong masira ang pangalan ko. Pati na rin ang tiwala sa akin ng nanay ko kaya pinilit kong magbago. Nag-focus na lamang ako sa trabaho ko bilang IT specialist sa isang pribadong kumpanya. Lumagay ako sa tahimik na buhay, yun nga lang katulad ng sabi nila. Kahit saan mo itago ang baho mo ay aalingasaw pa rin ito matapos ang mahabang panahon ay bigla akong nilapitan ni Ninang Lauren. Elias! Ninang, ba't ka nandito? Di ba napag-usapan na natin na hindi na tayo magkikita? Tapos na tayo. Wala nang namamagitan sa atin. Hindi ako nakipagkita sa'yo para gumawa ng panibagong kasalanan. Pumunta ako rito para humingi ng tulong sa'yo. Tulong? Anong tulong naman ang mabibigay ko sa'yo? Sa dami ng taong pwedeng lapitan, ako pa talaga ang pinuntahan mo? Naka-confine ngayon sa ospital si Rowan. Si Rowan? Yung panganay mo? Oo. Kung nangangailangan ka ng pera, wala akong perang may pahihiram sa'yo. Ninang, nagsisimula pa lang ako. Wala pa akong ipon. Hindi ko kailangan ng pera mo. May pambayad ako sa ospital. Kailangan ni Rowan ng dugo. Kailangan niya masalinan sa lalong madaling panahon. Pero ba't ako? Anong kinalaman ko sa dugong kinakailangan ng anak mo? Anak natin. Elias, anak mo si Rowan. Ha? Nahihibang ka na ba? 9 na taong gulang na si Rowan, di ba? Paano ko siya naging anak? Okay ka lang? Anong gusto mong palabasin? Nabuntis kita nung 14 anyos lang ako? Huwag mong sabihin nabuntis kita nung 14 pa lang ako? Ayoko sanang sabihin to sa'yo. Wala akong planong sabihin sa'yo ang katotohanan pero kailangan ko tong gawin para kay Rowan. Nung bata ako, nabuntis kita? Paano nangyari yun? Anong klaseng trip to? Natatandaan mo nung bigla kaming kinasal ni Jeff? Aksidente mo kung nabuntis nun. Wala akong choice kundi palabasin si Jeff ang ama ng dinadala ko dahil ayokong maiskandalo tayo.
Maniwala ka sa akin, Elias. Hindi pumasok sa isip ko na darating tayo sa puntong to. Ayoko sabihin sa iyo ang totoo dahil sa totoo lang, masaya na akong wala kang alam. Pero nanganganib ngayon ang buhay ng anak ko, ng anak mo. Ikaw na lang ang last resort ko. Ikaw lang ang kakilala ko makakapagbigay ng dugo na kailangan niya. AB negative. AB negative ang blood type mo, di ba? Anak ko talaga siya? Si Rowan? Bakit naman kita lolokohin? Nasa bingit ng kamatayan ng anak ko ngayon, bakit kita lolokohin? Anong mapapala ako kapag nagsinungaling ako? Alam ba to ni Jeff? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa'yo, sa ating dalawa. Hindi eh. Ang hirap paniwalaan ng pinagsasasabi mo eh. Imposibleng mangyari yun, Ninang. Anong mahirap paniwalaan dun, Elias? Nag-sex tayo! Alam mo ba kung anong nangyayari kapag nagtalik ang isang babae at isang lalaki? Nakakabuo sila ng anak! Intindihin mo naman ako. 14 years old lang ako noon. Paano kita mabubuntis? Anong gusto mo? Lumapit tayo kay Jessica Soho para magpa-DNA test? Sa tingin mo ba gusto ko tong ginagawa ko? Pareho natin gustong ibaon na lang sa limot lahat ng kasalanang nagawa natin. Pareho tayo ng inaasam, pareho tayo ng tinatago. Pareho natin gusto na wag masira ang mga buhay natin. Pero walang bahong nananatiling nakatago. Hindi mo ba nakikita? Hinahabol na tayo ng karma. Bakit mo ako idadamay sa karma mo? Hindi ko problema ang problema mo. Hindi ko anak si Rowan. Kailanman hindi ko siya naging anak. Please naman, Elias. Nagmamakaawa ako sa'yo. Di ba mayaman naman ang asawa mo? Bumili kayo ng dugo. Hindi lang naman ako ang AB negative sa mundong to. Kung pwede lang sana, matagal ko na yung ginawa. Ako pa ba? Ma-pride akong tao. Hindi ako nagmamakaawa sa iba dahil madiskarte akong tao. Pero sa pagkakataong to, wala na akong ibang maisip na solusyon kundi hingi ng tulong mo. Rare ang mga taong may blood type na AB negative. Mahirap makahanap ng ganong klaseng dugo. Kaya nga nandito ako ngayon, nilalabas ko na lahat ng sikreto ko para lang sa anak ko. Wala na akong pakialam kahit masira ang pangalan ko. Pagchismisan ako ng mga tao, for all I care. Basta ang mahalaga, mailigtas ko ang anak ko sa kapahamakan. Umalis ka na. Hindi kita matutulungan. Elias! Hindi ko anak si Rowan. Wala tayong anak. Gusto mo bang ilabas ko lahat ng tinatago nating sikreto? Tinatakot mo ba ako? Ina ako! Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko! Papadudot mahirap paniwalaan ang mga sinabi sa akin ni Ninang Loren. Imposibleng ako ang maging ama ng panganay niyang anak dahil 9 years old na ang panganay niya ngayon. Pero kung babalikan ko ang pangyayari ay sakto nga sa edad niya sa mga panahong may nangyayari pa sa pagitan namin ni Ninang Loren. Mahirap lang paniwalaan na sa edad kong 14 anyos ay makakabuntis na ako. Posible pero katulad nga ng sinabi ko ay mahirap talagang paniwalaan, Papadudot. Ganun na nga ang ginawa ko. Hindi ko pinaniwalaan ang mga pinagsasasabi ni Ninang Loren. Siguro dahil natakot din ako na maaaring totoo nga ang mga sinasabi niya. Ayoko siyang paniwalaan dahil ayokong tanggapin na wala pa akong muwang sa buhay noon pero may sarili na pala akong anak. Siguro natakot din ako dahil ayoko pang tanggapin ang responsibilidad ng pagiging isang ama. Gulong-gulo na ako noon, Papadudot. Ako ang ama ng kanyang bunsong anak tapos sa huli ay malalaman kong pati ang panganay niya ay sa akin din pala nang galing. Ilang araw akong naging in denial sa mga naging revelasyon sa akin ni Ninang Loren. Simula noong araw na nalaman ko ang totoo ay hindi ako pinatulog ng isipan ko. Kung ako man ang ama ng panganay ni Ninang ay ako lang ang makakatulong sa kanya. Negative kasi ang type ng dugo ko, Papadudot. Isa sa mga pinaka-rare na dugo sa mundo. At kung totoo nga ang sinasabi ni Ninang Loren na match ang dugo namin ng kanyang panganay dahil ako ang tatay niya ay talagang wala silang ibang choice kundi ang lapitan ako. Nay! Bakit, nak? Nandito ako sa labas. Lalabas lang ako, Nay. May night out kami ng mga office mates ko. Oh, Ninang Loren? Bakit kayo nandito? Binisita ako ng ninang mo. Gusto raw niya makipagkwentuhan sa akin. Alam mo na, pareho na kaming nanay kaya marami na kaming bagay na mapag-uusapan ngayon. Tulad ng ano? Tulad ng mga anak namin, di ba?
Naku friend, marami akong sasabihin sa'yo tungkol sa mga anak ko, lalo na yung panganay ko. Ako rin may sasabihin din sana kay Ninang. Tungkol saan? Tungkol sa pinapahanap niya. Alam na ni Ninang yun. Nahanap ko na yung hinahanap mo, Ninang. Pwede bang pag-usapan na natin yun? Ano ba yung pinapahanap mo kay Elias? O siya, mag-usap na muna kayo dyan. Ihahanda ko lang yung hapunan natin para makakain na tayo habang nagkukwentuhan. Marami rin akong chika sa'yo, friend! O sige, susunod na lang kami sa loob. Anong ginagawa mo rito? Natatakot ka na malaman ng nanay mo ang totoo? Sasabihin mo talaga sa kanya? Gusto mong masira ang pagkakaibigan yung dalawa? Elias, katulad ng sinabi ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Kung ito na lang ang tanging paraan para makuha ko ang kailangan ko, handa akong isakripisyo ang pagkakaibigan namin. Ibang klase ka. Ikaw ang ibang klase? Paano mo naaatim na nag-aagaw buhay ngayon ng anak mo? Sarili mong dugo! Elias, huwag ka na magkunwaring santo. Pareho tayong makasalanan dito pero huwag mong panindigan ang pagiging sakim mo. Gawin mo ang tama at tulungan mo si Rowan. Sige, magdodonate ako ng dugo para sa kanya. Pero hindi ko to ibibigay ng libre. Magkano ba gusto mo? Handa ako magbayad. Hindi pera ang gusto ko. Gusto ko, pagkatapos nito, hindi ka na magpapakita sa akin o kahit sa nanay ko. Hindi mo siya kukontakin, hindi mo siya tatawagan, hindi mo siya kakausapin at lalapitan. Umalis ka na sa buhay namin. Yun lang ba? Huwag ka mag-alala. Kung yan ang gusto mo, buburahin ko na ang sarili ko sa buhay niyong mag-ina. Kung ito man ang parusa sa ginawa natin, sige, makakaasa kang hindi na ako magpapakita pa sa inyo kailanman. Wala rin akong anak sa'yo. Hindi ko anak si Rowan, hindi ko rin anak ang bunso mong si Jenny. Si Jeff ang tatay nila at wala nang iba. Naiintindihan mo ba? Anong nakakatawa? Ibang-iba ka pala sa inaakala ko. Akala ko noon na mana mo hindi lang ang itsura kundi pati ang ugali ng tatay mo. Pero ngayon na-realize ko na malayong malayo ka sa Mario na nakilala ko. Kamukha ka lang niya pero walang-wala ka pagdating sa ugali niya. Ganito ako magsalita, ganito ako kumilos, ganito ako magdesisyon dahil namulat ako sa mundong ipinakilala mo sa akin. Ang halaman nga lumalaki lang depende sa pasong kinatatayuan niya. Ikaw ang humulma sa akin, Ninang. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ibang-iba ako sa tatay ko. Dahil iba ang dinanas niya sa dinanas ko. Ano? Tapos na ba kayong dalawa dyan? Nakahanda na yung pagkain. So kung may tanong ka ba, Ninang, tawagan mo lang ako. Ang dali lang pala ng solusyon sa problema mo eh. Halika na, tara na sa loob. Sa huli ay pumayag na lamang akong mag-donate ng dugo, Papa Dudut. Ayokong lumabas ang mga kasalanang ginawa namin ni Ninang Loren dahil ayokong masaktan ang nanay ko. Sobrang dami ng sakripisyong ginawa niya para sa akin bilang isang single mom. At ayokong suklian ang mga paghihirap niyang ito ng katotohanang maagang nasira ang pagkabata ko dahil kay Ninang Loren. Nakumpirma nga ang pagiging magtatay namin ang panganay ni Ninang Loren nang mag-match ang dugo naming dalawa. Bilang kapalit ng ginawa kong pagtulong ay kinausap ko si Ninang Loren na huwag na siyang babalik pa sa buhay naming dalawa ni nanay. Siyang sumira sa pagkabata ko, siyang nagpunla ng mga malalaswang bagay sa inosente kong isipan. Siyang naging dahilan kung bakit ako naging ganito ngayon. Kaya gusto kong mangako siya sa akin na hindi na niya ihaharap ang pagmumukha niya sa amin. Napagdesisyonan din naming dalawa na dadalhin na lang namin sa hukay ang pagiging ama ko sa dalawa niyang anak. Wala naman daw plano si Ninang Loren na sabihin kay Jeff ang totoo dahil ayaw niyang masira ang pamilya nila. Makakaasa raw ako na hindi na ulit niya ako hahabulin. Nawalan na lang daw siya ng choice dahil nasa bingit na ng kamatayan ang anak niya kaya niya ako nilapitan. Papadudot lumipas ang mga taon ay nabalitaan kong nag-migrate na sa California ang buong pamilya ni Ninang Loren.
Kailanman ay itinanim ko na sa isipan kong wala akong naging anak. Itinuring ko na lamang na masamang panaginip ang mga nangyari sa aking nakaraan. Hanggang sa ngayon ay walang kaalam-alam sina nanay at maging si Jeff sa nangyari sa amin ni Ninang Lauren. At siguro ay mas mabuting manatili na lamang na nakatago ang katotohanan yon para wala nang masira pa. Sa huling pag-uusap namin ni Ninang Lauren ang naging huli naming pagkikita. Hindi na rin siya nagparamdam kay nanay kaya hanggang ngayon ay nagtataka si nanay kung anong nangyari sa pagkakaibigan nilang dalawa ni Ninang at bakit para bang bigla na lang itong nanamlay. Sa ngayon Papa Dudut ay meron na akong girlfriend at naghahanda na po kaming dalawang magpakasal. Sumulat po ko sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang katotohanang marami sa mga kabataan ngayon ang nakakaranas ng pangmomolestya mula sa mga nakakatanda. Mga nakakatanda na sa halip na ipinapakita sa atin kung ano ang tama ay mas tinuturo pa kung ano ang mali. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi mula sa mga kasalanang nagawa ko pero makakaasa po kayong ang mga ginawa ko sa nakaraan ay mananatili na lamang sa nakaraan. Marami pong salamat Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elias. Madaling sabihin na kung ano tayo ngayon ay dahil sa nakaraan natin. Pero lagi nating tatandaan na tayo pa rin ang may hawak sa buhay natin. Tayo ang magdidesisyon kung kakanan ba tayo o kakaliwa. Tayo ang oo at hihindi sa mga gagawing tama at mali. Oo nga't may karanasan tayo sa nakaraan na hindi nakakaaya pero sana'y huwag natin itong gawing dahilan para gumawa ng mali sa kasalukuyan. Dahil ang mga karanasan na ito ay nangyari upang tayo ay patibayin at bigyan ng makabuluhang aral. Gamitin natin ang mga bad experiences na ito upang gumawa ng panibagong karanasan na mas mabuti, maganda at hindi makasalanan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.